Isipin mo na lang na dumating ako sa kasal ng anak kong babae na ibinigay ko ang buong buhay ko. Pero malamig niyang sinabi, "Tatay, pasensya na, pero hindi ka imbitado. Umalis ka." Tahimik akong umalis, nasaktan ang puso ko sa pagtataksil. Pero sa loob ng 2 oras, ang perpektong kasal niya ay naging bangungot. Pagganti. Hindi ito ay hustisya. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin sa comments kung saan ka nakikinig. Nahulog ang baso ng tiyampag mula sa mga daliri ko. Naggalat ang mga piraso ng kristal sa sahig na marmol na parang mga bituing nahulog. Bawat piraso ay sumasalamin sa takot sa mukha ng anak kong babae. "Tatay, ano ang ginagawa mo dito?" Tinaga ng boses ni Maria ang magarbong usapan ng mga bisita sa kasal. Ang damit pang kasal niya, ang binayaran ko ng 720,000, ay nag-alon habang humakbang siya palayo. "Hindi ka dapat dumating." Nanindigan akong nakapako sa pasukan ng malaking ballroom. Hawak pa rin ang kahon ng regalo na ako mismo ang nagbalot. Mga puting rosas na imported mula sa Ecuador ang nakalagay sa bawat sulok. Ang amoy nila ay humahalo sa mamahaling pabango at paghatol. Ang chandelier sa itaas ay nagbibigay ng bahaghari sa mga dingding na nagkakahalaga sa akin ng 3 buwan ng kita para marenta. "Mahal, araw ng kasal mo ito." Mas maliit ang tunog ng boses ko kaysa inaasahan ko. "Gusto ko sanang batiin kayong dalawa." Lumitaw si Miguel sa tabi niya. Ang tutsedo niya ay perpektong gawa. Ang ngiti niya ay matulis na parang taglamig. "Ginoong Cruz, sa tingin ko ay may maling pagkakaunawaan." "Anong maling pagkakaunawaan?" Tumingin ako sa pagitan nila. Hinahanap sa mukha ni Maria ang batang babae na dating nagmamakaawa sa akin na itulak siya ng mas mataas sa swing set. Tumingin si Maria sa mga bisitang nakatingin sa amin. Mga babae sa designer gown ang nagbubulungan sa likod ng kristal na baso ng tiyampag. Mga lalaki sa libo-libong suit ang nagkukunwaring hindi nakatingin habang malinaw na nakikinig sa bawat salita. "Ito ay pribadong pagdiriwang ng pamilya," sabi niya, ang boses niya ay masikip sa kahihiyan. "Pamilyang malapit lamang." Ang mga salita ay tumama na parang malamig na tubig. 28 taon ng kwentong pampatulog, school play, at dance recital ay gumuho sa isang pangungusap. 28 taon ng pagpili sa college fund niya kaysa sa sarili kong retirement. Kaligayahan niya kaysa sa ginhawa ko. Ako ang nagbayad para sa kasalang ito, Maria. Lumabas ang mga salita ng matatag. "Totoo. Bawat bulaklak, bawat plato, ang damit na suot mo," ang panga ni Miguel ay sumikip. "Pera ay hindi bumibili ng uri, Ginoo." Tama si Miguel, bulong ni Maria, hindi nakatingin sa mga mata ko. "Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakasya. Hindi mo naiintindihan ang uri ng mga tao dito. Naiintindihan ko ng perpekto. Mga construction worker na nagtayo ng kanilang mga bahay ay hindi welcome sa kanilang mga party. Ang lalaking nag-alay ng lahat para ang anak niyang babae ay makapag-asawa sa kanilang mundo ay natapos na ang layunin niya. Sa paligid namin, ang mga usapan ay tumigil ng tuluyan. Isang photographer ang nagbaba ng kamera niya. Ang string quartet ay tumugtog pa rin. Walang kamalay-malay sa dramang nagaganap sa kanilang magarbong backdrop. Naiintindihan ko. Inilagay ko ang kahon ng regalo sa malapit na mesa sa pagitan ng mga hindi nagalaw na baso ng tiyampag at puting orchid. "Ayoko sanang mapahiya ka. Tatay, pakiusap, huwag mong gawing mas mahirap kaysa kailangan." Pinag-aalan ko ang mukha niya. Inaalala ang mga tampok na hinahalikan ko ng good night sa loob ng 18 taon. Mga berdeng mata ng kanyang ina na malamig na ngayon na parang bato sa ilog. Ang ngiting pinagtrabahuhan ko ng overtime para makalagay ng braces. Ngayon ay nakatalikod sa akin. "Tama ka," sabi ko ng tahimik. "Hindi ako bagay dito." Ang lakad patungo sa labasan ay parang marathon. Mga designer heels ang nag-click sa marmol. Nagpatuloy ang mga bulong-bulungan sa likod ko. May tumawa ng mataas at artipisyal. Ang work boots ko, pinakintab para sa okasyon, ay mabigat sa malinis na sahig. Sa labas, ang hanging tagsibol ay tumama sa baga ko na parang kalayaan. Ang parking lot ay nakabukas sa harap ko. Puno ng luxury car na hindi ko kayang bilhin. Ang pickup truck ko ay nakaupo ng mag-isa sa malayong sulok. Eksakto kung saan ito nararapat sa kanilang mundo. Inabot ko ang phone ko. Matatag ang mga daliri sa kabila ng lahat. 25 taon ng pagtatayo ng kumpanya, mula sa wala ang nagturo sa akin ng pasensya. 25 taon ng pagmamahal at walang utang na loob na anak na babae ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng katapatan. Ang screen ay nagliwanag ng missed calls mula sa abogado ko tungkol sa property dispute. Nag-scroll ako lampas doon para makahanap ng ibang numero.
Isa na hindi ko tinawagan sa loob ng buwan, pero bigla kong kailangan. Ang hinlalaki ko ay nag-hover sa contact name. First National Bank Business Services. Sa loob ng ballroom na iyon, ang anak kong babae ay nagdiriwang ng bagong buhay niya nang wala ako. Sa labas, ako ay magsisimula ng akin nang wala siya. Ang phone ay tumunog ng isang beses bago may sumagot. Mga mabibigat na pinto ang nagsara sa likod ko nang may finality ng vault na nagsasara. Ang musika ng kasal ay nawala sa bulungan habang tumatawid ako sa asphalt patungo sa truck ko. Bawat hakbang ay mas deliberate kaysa sa nauna. Ang kahon ng regalo ay naiwan sa kanilang mesa. Inabandona na parang lahat ng ibinigay ko sa kanila. Ang hanging Marso ay nagdala ng amoy ng paparating na ulan. Mga madilim na ula ang nagtipon sa itaas ng Gothic spires ng venue. Nagbibigay ng anino sa mga luxury vehicle na mas mahal kaysa sa bahay ng karamihan. Ang boots ko ay nag-crunch sa graba habang naabot ko ang truck. Mga susi ay nasa kamay na. Sa loob ng cab, ang katahimikan ay yumakap sa akin na parang armor. Ang dashboard clock ay nagpapakita ng 3:47 AM, sapat na oras bago magsara ang mga bangko sa Sabado. Sapat na oras para gumawa ng ilang mahalagang tawag. Nag-scroll ako sa contacts hanggang makita ko ang kailangan ko. First National Bank Business Services ang lumitaw sa screen. Ang daliri ko ay naghesitate ng eksaktong 3 segundo bago pinindot ang call. First National, ito si Patricia na nagsasalita. Paano ko po kayo matutulungan? Patricia, ito si James Cruz. Account number 774512. Kailangan kong magsimula ng stop payments sa ilang authorized transactions. Siyempre, Ginoong Cruz, hayaan niyo po akong buksan ang account niyo. Maaari po bang i-verify ang social security number niyo at maiden name ng ina niyo? Standard procedure. Ibinigay ko ang impormasyon habang pinapanood ang mga bisita na dumadating sa front entrance ng venue. Mga babae sa silk dress, mga lalaki na nag-ayos ng mamahaling cufflinks. Wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Salamat. Nakikita ko ang ilang malalaking transactions mula ngayon. Alin po spesipiko? Lahat ng may kinalaman sa kasal. Venue rental, catering deposit, floral arrangements, photography, music services. Bawat item ay lumabas sa dila ko na parang inventory. Kailangang immediate ang implementation. Ginoo, malalaki ang halagang ito. Sigurado po ba kayo sa pag-stop ng lahat ng payments? Lubos na sigurado. May pagbabago sa circumstances. Mga click ng keyboard ang napuno sa pause. Kailangan ko po ng authorization codes para sa transactions na higit sa 600,000. Binigkas ko ang codes mula sa memorya. 25 taon ng pagpapatakbo ng construction business ang nagturo sa akin na alalahanin ang bawat mahalagang numero, bawat detalye ng kontrata, bawat payment authorization. Stop payments ay epektibo na. Mga confirmation numbers ay ginagawa. May iba pa po ba? Sakop na nito ang banking side. Salamat, Patricia. Susunod na tawag ay sa Premier Catering Company ng Spokane. Ang paehong kumpanya na ipinilit ni Maria sa kabila ng astronomical prices nila. Elegant Affairs Catering. Ito si Marcos. Marcos, ito si James Cruz. Tumatawag ako tungkol sa Anderson wedding reception na nangyayari ngayon. Ginoong Cruz. Lahat ay maganda ang takbo. Pinupuri ng mga bisita ang appetizers. Natatakot ako na may financial complication. Revoked ang payment authorization. Gusto niyong protektahan ang equipment niyo at natitirang food service. Katahimikan ang nagtagal sa pagitan namin. Tapos pasensya. Ano eksakto ang sinasabi nyo? Stop ang payment sa kontrata nyo ng bangko. Effective immediately. Iminumungkahi ko na i-secure nyo ang assets nyo. Pero nasa gitna kami ng service. Hindi pa na-serve ang main course. Nakalulungkot ang teaming. Nanatiling matatag ang boses ko. Professional. Maaring gusto nyong kausapin ang wedding party tungkol sa alternative payment arrangements. Nag-disconnect si Marcos nang walang ibang salita. Matalino ang tao. Sumagot ang florist sa ikalawang ring. Bellingham Bloms. Si Susan na nagsasalita. Susan, ito si James Cruz tungkol sa mga bulaklak sa Anderson wedding. Ginoong Cruz, kahanga-hanga ang arrangements. Nasyahan ang bride sa orchids. May issue sa payment. Cancelled ang bank authorization. Kailangan niyong kunin ang arrangements niyo kung gusto niyong makasagip ng value. Kunin sila, pero integrated sila sa buong venue design. Business is business, Susan. Iminumungkahi ko na gumalaw kayo ng mabilis. 3 tawag pa ang sumunod. Photography services, string quartet, kahit ang line and rental company. Bawat usapan ay sumunod sa parehong pattern. Profesional na courtesy,
Tapos lumalaking alarm. Tapos mabilis na disconnections, habang nagmamadali ang vendors na protektahan ang sarili. Ang phone ko ay nagpapakita ng 4 oras 15 minuto nang matapos ang huling tawag. Sa windshield, pinanood ko ang puting catering van na huminto sa service entrance ng venue. Si Marcos, malamang na dumating para makasagip ng maaari niya. Sa loob ng ballroom na iyon, si Maria ay malamang na nakikipagkilala pa rin sa mga bisita. Walang kamalay-malay na ang perpektong kasal niya ay magiging napakamahal na aralin. Si Miguel ay malamang na nag-uusap ng business sa mga kaibigan ng kanyang tatay. Tiwala sa kanyang superiority sa simpleng construction worker. Wala sa kanila ang naiintindihan kung ano talaga ang ipinagkakagastusan nila ngayon. Pinatakbo ko ang engine at lumabas sa parking space. Mabagal na nagdadrive sa harap ng front entrance ng venue. Sa matataas na bintana, nakita ko ang mga sulyap ng reception na nagpapatuloy. Mga kristal na baso na itinaas sa toasts. Mga eleganteng figura na gumagalaw sa makintab na sahig. Lahat ay malapit ng magbago. Ang phone ko ay nag-buzz ng incoming call. Numero ni Maria ang lumitaw sa screen. Pinabayaan ko itong tumunog. Ang dashboard clock ay nagbabasa ng 4 oras 20 minuto nang dumating ang unang truck. Bellingham Bloms ang nakasulat sa eleganteng script sa puting paneling. Si Susan sa likod ng manibela na may 2 assistant na nakasakay. Nagbark sila malapit sa service entrance at nag-unload ng walang laman na containers ng may business-like efficiency. Sa bintana ng venue, nakikita ko ang cocktail reception na buong swing. Mga kristal na baso ang nakakakuha ng chandelier light habang naghahalo ang mga bisita sa paligid ng imported orchids ni Maria. Si Miguel ay nag-gesture ng malawak sa bilog ng mga lalaki sa mamahaling suite. Malamang na ipinapaliwanag ang latest business venture niya. Wala sa bride o groom ang napansin ang florist team na pumapasok sa side doors. Si Maria ay nakatayo malapit sa main entrance. Nagniningning sa 720,000 na seda at perlas. Tumatanggap ng congratulations mula sa steady stream ng relatives. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Maliwanag at walang pakialam. Ang tunog ay magbabago ng sapat. Lumitaw si Susan sa doorway ng ballroom na may 2 malalaking plastic containers. Lumakad siya ng direkta patungo sa main altar arrangement. Ang assistant niya ay nakapalibot sa mas maliit na displays. Nagsimulang lumingon ang mga bisita. Confusion ang pumalit sa celebration, habang nagsisimula ang team na mag-dismantle ng centerpiece. Pasensya. Lumapit si Maria kay Susan nang may practice smile ng taong sanay na mag-manage ng staff. Nasa gitna kami ng reception namin. Anuman ang kailangan nyo ay maaring maghintay hanggang mamaya. Tumuwid si Susan. Hawak ang bundle ng puting orchids. Ma'am, ako si Susan mula sa Bellingham Bloms. Cancelled ang payment authorization para sa arrangements na ito, 40 minuto na ang nakalipas. Kailangan kong mabawi ang ari-arian namin. Nag-flicker ang ngiti ni Maria, pero nanatili. Impossible iyon. Lahat ay binayaran ng linggo na ang nakalipas. Ang account holder, si James Cruz, ay direktang tumawag sa amin. Lahat ng payments ay stop. Patuloy na inalis ni Susan ang mga bulaklak ng may professional detachment. May written authorization ako para kunin ang arrangements namin. Nawala ang kulay sa mukha ni Maria. Sa paligid nila, ang mga bisita ay tumigil ng tuluyan sa pagsasalita. Tumawid si Miguel sa kwarto ng mabilis. Ang ekspresyon niya ay mula confusion patungo sa galit. Ano eksakto ang nangyayari dito? Ang boses niya ay may authority ng taong hindi sanay na tanungin. Mga issue sa payment, Ginoo. Kinokolekta namin ang unpaid merchandise. Nagsimula ang assistant ni Susan na balutin ang altar arrangement sa protective plastic. Lubos na hindi katanggap-tanggap ito. Namula ang mukha ni Miguel. Tawagan niyo agad ang manager niyo sa phone. Ako ang manager at malinaw na nakasaad sa kontrata namin na canceled payments ay nagvo-void ng obligations namin sa service. Tumango si Susan sa assistants niya na nagsimulang kunin ang table centerpieces habang pinapanood ng mga bisita ng stunned silence. Huminto ang Elegant Affairs catering van sa labas habang patuloy ang systematic removal ng team ni Susan. Lumitaw si Marcos na may 3 staff. Mga mukha nila ay grim ng may purpose. Pumasok sila sa main doors ngayon. Walang attempt sa discretion. Pinanood ni Maria ang orchids na nawawala sa containers. Ang perpektong composure niya ay nag-crack na parang fine china. Dapat may pagkakamali. Hindi gagawin ng tatay ko. Hindi niya kaya. Ma'am, kailangan naming itigil agad ang food service. Lumapit si Marcos ng may clipboard sa kamay. Revoked ang payment authorization ng 4 oras 15 minuto. Contractually obligated kaming protektahan ang equipment namin at natitirang inventory.
Humakbang si Miguel sa pagitan ni Marcos at Maria. Ang boses niya ay tumataas. Ito ang reception ng kasal ko. Hindi niyo maaring itigil ang service sa gitna ng event. Ginoo, maaari namin at kailangan naming gawin. Kapag cancelled ang payment authorization, standard procedure ay immediate asset protection. Nagsignal si Marcos sa team niya na nagsimulang takpan ang serving stations ng puting cloths. Nag-shuffle ng nervous ang mga bisita, mga baso ng champagne na hindi nagalaw sa kamay nila. Ang mga usapan ay naging worried whispers. May phone na tumunog, matulis at intrusive sa tense atmosphere. Tumigil ang string quartet sa pagdugtog nang dumating ang equipment coordinator nila. Nawala ang microphones. Powered down ang speakers. Kahit ang ambient lighting ay nag-shift, habang nag-disconnect ang sound technician na missing board niya. Si Maria ay nakatayo ng nakapako sa gitna ng gumuho niyang reception. Wedding dress na pristine sa gitna ng chaos ng nawawalang services. Hindi maaring mangyari ito. Hindi ngayon. Hindi ganito. Maria, anong uri ng arrangement ang ginawa ng pamilya mo? Ang boses ni Miguel ay may bagong suspicion. Ang galit niya ay nagre-redirect mula sa vendors patungo sa bride niya. Hindi ko alam. Dapat lahat ay handled na. Ang boses niya ay nag-crack nang may unang hint ng genuine panic. Lumitaw ang venue coordinator. Phone na nakadikit sa tainga niya. Nagsasalita ng urgent whispers. Lumapit siya kay Maria nang may obvious reluctance. Ginang Anderson, kakausap ko lang ng accounting department namin. Lahat ng payments para sa event ngayon ay mula sa single account na pag-aari ni James Cruz. Revoke ng account holder na yon ang authorization para sa bawat transaction. Ganap na nag-shatter ang composure ni Maria. Ang batang babae, na itinaboy mula sa sariling celebration, ay sa wakas ay naiintindihan ang saklaw ng generosity ng tatay niya at consequences ng cruelty niya. Hinugot niya ang phone niya nang may nanginginig na daliri. Nag-scroll sa familiar contact. Sa labas sa parking lot, nagsimula nang tumunog ang phone ko. Nag-buzz ang phone ko sa dashboard. Pangalan ni Maria na nag-ilaw sa screen. Sa windshield, nakikita ko ang silhouette niya sa doorway ng venue. Phone na nakadikit sa tainga niya nang may desperate urgency. Hindi ko sinagot. Hindi pa. 25 taon ng pagmamahal sa babaeng iyon ang humantong sa momentong ito. 25 taon ng paniniwala na sacrifice ay magbubuo ng karakter sa halip na sirain ito. 3 siya nang mamatay ang ina niya. Cancer ang kumuha kay Sarah sa loob ng 6 na brutal na buwan. Iniwan ako ng toddler na nagtanong kay mommy tuwing umaga at gabi. Maaari akong mag-asawang muli ng mabilis, makahanap ng tutulong sa pagpalaki sa kanya. Sa halip, pinili kong maging lahat ng kailangan ni Maria sa akin. Tatay, babasahin mo ba ako ng isa pang kwento? Tanong niya ng 5, nakayakap sa dibdib ko sa pink pajamas niya. 3 libro na ang nabasa ko. May maagang meeting ako sa potential investors. Pero ang berdeng mata niya, mata ni Sarah, ay puno ng tiwala. Siyempre, mahal, palaging may oras si tatay para sa iyo. Iyon ang naging motto ko. Si James Cruz ay palaging may oras para kay Maria, at pera at anuman ang kailangan niya para maging masaya. Private school tuition ang kumonsumo ng kalahati ng quarterly profits ko nang 8 taon siya. Ang pinakamahusay na education na maaring bilhin ng pera. Sabi ko sa sarili ko, sumusulat ng checks na nangangahulugan ng mas kaunting business expansions, mas maliit na personal budgets. Niyakap ako ni Maria nang sabihin ko sa kanya tungkol sa Riverside Academy. Salamat, tatay. Mag-aaral akong mabuti at ipagmamalaki mo ako. Nag-aral siya ng mabuti, straight as sa elementary school. School place kung saan ako nakaupo sa front row. Ang construction kalaos hands ko ay pumapalakpak na mas malakas kaysa sa ibang magulang. Hahanapin ako ni Maria pagkatapos na nagniningning sa accomplishment. Nakita mo ba akong naalala lahat ng liens ko, tatay? Iniisip kita buong oras. Nagbago ang high school. Riverside Academy ay nangangahulugan ng mayaman na classmates na may trust funds at summer homes. Nagsimula si Maria na mapansin ang differences. Ang sweet 16 na party niya ay mas mahal kaysa sa kotse ng iba. Biembli sa driveway. Professional catering. Designer decorations. Lahat ay may biembli si Dad. Medyo nakakahiya ang Honda na ito. Iyon ay 2015. Ang unang beses na money ay naging expected sa halip na appreciated. Dapat ko nang nakilala ang warning sign. College expenses ay halos nagbankrupt sa business expansion na pinlano ko. Northwestern University, dream school ni Maria, ay nangailangan ng sacrifice na lampas sa tuition. Sorority juice, spring break trips sa Cancun, study abroad programs sa Italy. Bawat semester ay nagdadala ng bagong financial demands. Tatay, kailangan ko ng 180,000
para sa business fraternity trip. Essential ito para sa networking. Phone calls ay naging transaction requests. Visits home ay nabawas sa holidays lamang. Kapag tumawag si Maria, ang usapan ay tumatagal ng eksakto hanggang ipaliwanag niya kung bakit niya kailangan ang pera at gaano kabilis niya kailangan itong matransfer. Graduate school ang nagdala kay Miguel sa buhay niya. Old money, family connections. Lahat na hindi ko maibigay sa kabila ng decades ng hard work. Nagsimula si Maria na mag-comment tungkol sa appearance ko sa family gatherings. Maaari bang magsuot ka ng iba kaysa sa work boots mo kapag bumisita ka? Mga kaibigan ni Miguel ang naroon. Ang babaeng dating nagpapasalamat sa bedtime stories ay nahihiya na ngayon sa lalaking nagbigay ng lahat ng nais niya. Success sa construction ay walang kahulugan sa bagong social circle niya. Pagdatayo ng kumpanya na nag-fund sa lifestyle niya, ay ginawa akong unsuitable para sa lifestyle niya. Noong nakaang Pasko, ipinakilala niya ako sa parents ni Miguel bilang tatay ni Maria, na may-ari ng maliit na business. Maliit na business. 25 taon ng pagdatayo ng cruise construction mula sa wala. Nag-empleyo ng 60 tao. Kumikita ng sapat para suportahan ang princess lifestyle niya, nabawas sa maliit na business. Tatay, kailangan nating mag-usap tungkol sa wedding funding. May certain expectations ang pamilya ni Miguel para sa ceremony. Hindi salamat sa offer na magbayad. Hindi magiging grateful kami sa tulong mo. Expectations lamang na parang ang life's work ko ay umiiral lamang para matugunan ang social requirements niya. Ang wedding planning meetings ay parang business negotiations. Nagdala si Maria ng spreadsheets. Nagbigay si Miguel ng opinions tungkol sa cost efficiency. Wala sa kanila ang nag-acknowledge na bawat line item ay kumakatawan sa buwan ng labor ko. Mga bulaklak na imported mula sa Ecuador. Tsampag na mas mahal bawat bote kaysa sa kinikita ng workers ko bawat araw. Damit na mas mahal kaysa sa monthly rent ng karamihan. Hindi ito tungkol sa pera, tatay. Ito ay tungkol sa quality. Alam ng pamilya ni Miguel ang quality. Quality na binili ng pera ko. Pero ang presence ko ay nagpapababa. Ang sukses na nag-enable sa dream wedding nila ay ginawa akong masyadong common para dumalo dito. Nag-buzz ulit ang phone ko. Ikatlong attempt ni Maria sa loob ng 5 minuto. Sa bintana ng venue, nakikita ko siyang nagpa-pace. Wedding dress na nagtra-trail sa likod niya na parang flag ng surrender. 25 taon ng sacrifice ang lumikha ng momentong ito. Hindi grateful na anak na babae na nagdiriwang ng generosity ng tatay niya. Kundi despeyete na babae na sa wakas ay naiintindihan kung ano ang nawala sa kanya. Perpekto ang irony. Ang pagmamahal na nag-spoil sa kanya ay magtuturo ngayon ng tunay na halaga nito. Inabot ko ang phone. Oras na para sumagot. Humina ang engine habang lumalabas ako sa parking lot. Ang frantic silhouette ni Maya ay lumiliit sa rearview mirror ko. Ang phone niya ay nagninining na parang beacon sa papalapit na takipsilim. Tumatawag sa akin sa 7 beses sa loob ng 1-0 minuto. Bawat ring ay deliberate, controlled, timing ko, hindi niya. Ang drive pauwi ay tumagal ng 20 minuto sa Sabado gabi traffic ng Spokane. 20 minuto ng panonood sa phone ko na nag-ilaw sa pangalan ni Maria. Bawat tawag ay mas desperate kaysa sa nauna. Nang maabot ko ang driveway ko, nag-iwan siya ng 4 na voicemails. Pinakinggan ko sila habang nakaupo sa garage ko. Engine off. Garage door na nagsasara sa likod ko na parang kurtain na bumaba sa unang act ng araw. Voicemail 1. Tatay, may mali sa payments. May pagkakamali. Tawagan mo ako agad. Voicemail 2. Hindi na nakakatawa. Kinukuha ng vendors ang lahat. Nakatingin ang mga tao. Tawagan mo lang ako. Voicemail 3. Pakiusap, tatay. Hindi ko naiintindihan kung ano ang nangyayari. Nagtatanong ang pamilya ni Miguel na hindi ko masagot. Voicemail 4. Ang boses niya ay nag-crack. Kailangan kita. Pakiusap, sagutin mo, pakiusap. Tumunog ulit ang phone nang matapos ko ang ika-4 na message. Pangalan ni Maria ang lumitaw sa screen. Kasama ang photo mula sa college graduation niya. Ang huling beses na niyakap niya ako nang hindi muna nangangailangan ng pera. Sinagot ko sa 5 ring. Hello, Maria. Tatay, sa wakas, ano ang ginawa mo? Paano mo nasira ang kasal ko? Ang boses niya ay pure panic na ngayon. Wala sa control dismissal mula kanina. Mabuti. Panic ay nangangahulugan ng awareness. Awareness ang unang hakbang patungo sa understanding. Hindi ko nasira ang anuman. Sabi ko, pinapanatili ang boses ko na level. Itinigil ko lang ang pagbayad para sa mga bagay. Hindi ka maaaring mag-stop lang. Araw ng kasal ko ito. May 60 tao dito na nagtatanong kung bakit nawala ang mga bulaklak.
At bakit tumigil ang dinner service? Saan ka tumatawag? Sa hotel. Kailangan naming. Sabi ng venue coordinator na kailangan naming isettle ang bills bago kami makatira. Kaya hiniling nilang umalis kami. Iyan ang nagpapaliwanag sa etyo sa boses niya. Kawalan ng wedding music sa background. Maria, kailangan mong makinig ng mabuti. Kailan ang huling beses na nagpasalamat ka sa akin para sa anuman? Ano? Tatay, hindi ito oras para sa lectures. Kailangan mong tawagan ang vendors na ito at ayusin ang mess na ito. Sagutin ang tanong. Kailan ang huling beses na nagpahayag ka ng genuine gratitude para sa financial support ko? Katahimikan ang nagtagal sa pagitan namin. Sa background, naririnig ko ang boses ni Miguel na matulis sa frustration. Hindi ko naalala ang specific instances, pero palagi akong grateful. Alam mo iyan. Sa totoo lang, hindi ko alam iyan. Ang alam ko ay 3 oras na ang nakalipas. Sinabi mo na hindi ako bagay sa kasal mo. Kasal na binayaran ko ng buo. Hindi ko ibig sabihin yon. Stressed ako. Wedding day nerves. Ang boses niya ay nag-shift. Kumukuha ng whittling tone na perpektong niya sa college kapag humihingi ng pera para sa spring break trips. Tatay, pakiusap, ibabalik ko ito sa iyo. Maaari nating pag-usapan ang lahat mamaya. Pero ngayon, kailangan mong i-authorize ang payments para mailigtas ang natitira sa reception. Ano ang natitira? Narito pa ang cake. May ilang bisita pa. Naghihintay ang photographer kung maaari naming ayusin ang isang bagay. At ano eksakto ang plano mong gamitin para sa payment? Isa pang pause. Mas mahaba ngayon. Akala ko hawak mo ito. Palagi mong hawak ito. Palagi nga. Totoo iyan. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko sa iyo sa nakaraang 25 taon? Tatay, pakiusap huwag mo akong gawing hulaan ang numbers ngayon. Nasa crisis mode ako. Humula ka. Raw estimate. Hindi ko alam. Siguro 3 milyon. Halos tumawa ako. 3 milyon ay hindi sasaklaw sa sophomore year niya sa Northwestern. Maria, gumastos ako ng higit sa 18 milyon sa education mo. Housing, transportation, at lifestyle mula nang mamatay ang nanay mo. Hindi kasama iyan ang ginastos ko ngayon. Katahimikan ang naging line, maliban sa tunog ng paghinga niya. 18 milyon. Hindi maaring tama iyan. Conservative iyan. May documentation ako para sa bawat expenditure. Bakit mo sinasabi ito sa akin ngayon? Dahil hindi mo pa tinanong. Sa 25 taon, hindi mo pa ni minsan tinanong ang cost ng lifestyle mo o nagpahayag ng concern tungkol sa burden na inilagay nito sa akin. Burden. Anak mo ako. Ikaw yan. At minahal kita ng sapat para isacrifice ang lahat para sa kaligayahan mo. Ang tanong ay, ano ang isacrifice mo para sa akin? Lumakas ang boses ni Miguel sa background. Tinakpan niya ang phone ng sandali. Muffled argument nila ay halos hindi marinig. Tatay, talagang upset ang pamilya ni Miguel. Nagtatanong sila tungkol sa finances namin. Gusto nilang malaman kung paano namin babayaran ito. Iyan ay sa pagitan mo at asawa mo. Pero wala akong ganitong pera. Alam mo iyan. Kung gayon, oras na para matutok ang kumita nito. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal ng halos 30 segundo. Ano ang gusto mo sa akin? Gusto kong maunawaan mo kung ano ang itinapon mo kanina nang itinaboy mo ang lalaking nagbigay ng buong lifestyle mo. Naiintindihan ko na. Mali ako. Maari ba nating ayusin ito? Makikita natin. Sinusuri ko ang buong financial relationship namin. May documentation. Pag-uusapan natin ito ng maayos kapag handa na ako. Tinapos ko ang tawag at pinatay ang phone ko. Sa bintana ng kusina ko, nakikita ko ang mga ilaw ng spokan na nagsisimulang kumislap sa malayo. Si Maria ay nasaan man doon. Nahaharap sa unang gabi niya ng financial independence. Ang education ay nagsisimula pa lamang. Mainit na ilaw mula sa desk lamp ko ay nagbibigay ng familiar shadows sa 25 taon ng meticulous record keeping. Mga filing cabinets ang nakahanay sa isang dingding ng home office ko na parang sentinels. Nagbabantay ng secrets na hindi kailanman nag-abala si Maria na tanungin. Ngayong gabi, ang secrets na iyon ay sa wakas ay magsisilbi sa layunin nila. Mainit ang kape sa tabi ng computer ko habang binubuksan ko ang unang drawer. Labeled Maria Education 2020. Sa likod ko, ang bahay ay humuhupa sa evening quiet. Pero ang isip ko ay buzzing ng may systematic energy na nagtayo ng cruise construction mula sa wala patungo sa 60 employee operation. Hindi ito pagganti. Ito ay audit. Unang folder, Riverside Academy. 12 taon ng private school tuition. Bawat payment documented ng may bank transfers at semester reports.
480,000 bawat taon noong 2008. Umakyat sa 720,000 sa graduation. Sobrang ang math. 7,560,000 para sa elementary at high school education lamang. Gumawa ako ng bagong spreadsheet. Mga daliri na gumagalaw ng automatic sa keyboard. Column headers, date, description, amount, category, running total. 25 taon ng pagiging ama na nabawas sa data points at formulas. Susunod ang Northwestern University folder, mas makapal kaysa sa iba, bulging ng may dormitory contracts, meal plan agreements, study abroad program fees, tuition lamang, 3,120,000 bawat taon sa loob ng 4 na taon. Room and board, isa pang, 900,000 taon-taon. Spring break sa Cancun Junior Year, 210,000. Summer sa Italy sa art history phase niya, 472,000. Essential para sa education ko, tatay, sabi niya tungkol sa Italy. Ito ang paraan ng networking ng mga tao sa program ko. Pahina sa pahina, resibo sa resibo, umakyat ang numbers. Northwestern total, 17,040,000. 4 na taon ng college costs, mas mahal kaysa sa kinikita ng karamihan sa 5 taon ng work. Transportation folder ay nagpahayag ng sariling patterns. Unang kotse sa 16 na. Reliable Honda Civic para sa 1,080,000. Lahat ay nagdadrive ng BMWs. Nagreklamo siya sa loob ng 6 na buwan. Ikalawang kotse sa 19. BMW 320 ay para sa 1,680,000. Ikatlong kotse sa 25. BMW X3 dahil luxury SUVs ang dinadrive ng kaibigan ni Miguel. Bawat kotse ay may insurance premiums, maintenance costs, at registration fees na hindi nakita ni Maria. Hidden expenses na good fathers ang sumisipsip ng walang comment. Nagbuzz ang phone ko. Pangalan ni Maria ang lumitaw sa screen ulit. Pinabayaan ko itong tumunog. Nagdadagdag ng isa pang entry sa spreadsheet ko. Phone iPhone 14 na Pro Max 72,000. Technology Living Expenses folder ay naglalaman ng darkest surprises. Post-graduation apartment sa Lincoln Park. 168,000 monthly rent sa loob ng 3 taon. Credit card payments kapag lumampas ang spending niya sa generous allowance na ibinibigay ko. Aveyaging isa tazus, 6,000 monthly sa loob ng 2 taon. Designer clothing purchases, spa treatments, vacation trips sa kaibigan na parents ay nag-fund ng similar lifestyles. Umakyat ang totals na parang compound interest. Education, 24,600,000. Transportation, 4,500,000. Housing support, 7,500,000. Personal expenses, 800,000. Wedding, 8,820,000. Nagpapakita ang kalkulator ko ng 56,220,000. Halos 1 bilyon na pesos na ginastos ng paunti-unti sa 25 taon. Bawat expense ay mukhang reasonable sa isolation. Private school ay investment sa future niya. College ay nagbukas ng doors. Reliable car ay nag-ensure ng safety. Nice clothes ay nag-build ng confidence. Wedding ay nag-celebrate ng love. Pero ang pattern ay nagsasabi ng ibang kwento. Si Maria ay hindi kailanman nagkontribute ng single peso sa sariling support niya. Hindi kailanman nag-hold ng job na mas mahaba sa 6 na buwan. Hindi kailanman nagpahayag ng concern tungkol sa costs o gratitude para sa sacrifices. Binuksan ko ang photo albums na pinanatili ko sa childhood niya. Si Maria sa 8, gaptoded at glowing pagkatapos ng unang school play niya. Salamat sa pagpunta, tatay. Nakita mo ba kung gaano kalakas ang palakpakan ng lahat? Si Maria sa 12, triumphant pagkatapos manalo sa spelling bee. Iniisip kita ng nervous ako. At nakatulong ito sa akin na alalahanin ang words. Kailan siya tumigil na makita ako bilang tao na worth thanking? Kailan ako naging merely source ng funding para sa ambitions niya? Tumunog ulit ang phone ko. 14 na tawag ni Maria mula nang matapos ang usapan namin. Ngayon, nag-iwan siya ng voicemail. Tatay, pakiusap sagutin mo. Nag-iisip ako tungkol sa sinabi mo. Alam kong hindi ako sapat na grateful. Alam kong tinek kita for granted. Nagbabanta ang pamilya ni Miguel na umalis kung hindi namin maipaliwanag ang financial situation. Kailangan kong malaman kung ano ang gusto mo sa akin. Ang gusto ko ay 25 taon ng appreciation na hindi kailanman darating. Ang kailangan ko ay assurance na naiintindihan ni Maria ang value ng casually dismissed niya. I-print ko ang spreadsheet summary at inayos ang supporting documents sa Manila folders. Education, transportation, housing, personal expenses,
wedding costs. Bawat folder ay makapal ng may evidence ng love na isinalin sa pesos. Sacrifice na nasukat sa bank transfers. Bukas ay magdadala ng conversations na hindi handa si Maria. Tanong tungkol sa responsibility, accountability, at true cost ng entitlement. Ngayong gabi ay para sa preparation. Ang documentation ay nakala sa desk ko na parang evidence sa courtroom case. Halos 1 bilyon na pesos ng support na ibinigay ng walang tanong, appreciation, o acknowledgement. Si Maria ay nabuhay na parang royalty habang tinatrato ang benefactor niya na parang hired help. Ang arrangement na iyan ay malapit ng magbago. Nag-buzz ulit ang phone ko nang may pangalan ni Maria. Inabot ko ito, tapos tumigil. Hindi pa. Hayaan siyang maunawaan kung ano ang pakiramdam ng helplessness. Hayaan siyang lasapin ang panik ng financial dependence nang walang guarantees. Ang education ay magpapatuloy sa umaga. Linggo umaga ay nagdala ng crisp na hanging marso at uri ng clarity na nagmumula sa thorough preparation. Ang briefcase ko ay nakaupo sa front door. Loaded ng may 25 taon ng documented evidence. Richards & Associates ay sumang-ayon sa emergency consultation sa siyam oras ang professional courtesy sa pagitan ng businessmen na naiintindihan na ilang situations ay hindi maaring maghintay ng loans. Ang law office ay nararamdamang appropriately serious. Mahogany panels, legal volumes na nakahanay sa walls, certificates na nagdodokumento ng decades ng successful practice. Si Margaret Richards mismo ang nakipagkita sa akin sa conference room. Ang silver hair niya at sharp suit ay nagpo-project ng competence na kailangan ko. Ginoong Cruz, sinusuri ko ang preliminary documentation niyo. Exceptional ang level ng record-keeping na ito. Ikinalat niya ang folders ko sa polished table. Nag-scan ng financial summaries ng may practiced efficiency. Bawat pahina ay kumakatawan sa buwan ng lifestyle ni Maria na funded ng sacrifice ko. Ang total amount involved, halos 1 bilyon na pesos sa 25 taon. Substantial iyan kahit sa standards namin. Gusto kong hawakan ito ng propesyonal. Sabi ko, humihupa sa leader chair sa tapat niya. Walang emotion, business lamang. Kailangan ni Maria na maunawaan ang financial reality ng tinake niya for granted. Tumango si Margaret, gumagawa ng notes sa yellow legal pad. Ang documentation ay sumusuporta sa gift reclassification o promissory note establishment. Given ang pattern ng escalating demands ng walang reciprocal responsibility, may multiple recovery options kami. Inoutline niya ang strategy ng may surgical precision. Formal demand letter na humihingi ng full repayment sa loob ng 30 araw. Detailed accounting ng lahat ng expenditures ng may supporting evidence. Clear timeline para sa response at negotiation. Professional consequences para sa non-compliance. Ang approach na ito ay nagtra-transform ng family dispute sa business transaction. Mas malinis para sa lahat. Sa 11 oras handa na ang documents. Official letterhead, formal language, serious implications. Simple ang demand. 56,220,000 repayment sa loob ng 30 araw o. Magsisimula ang legal proceedings. Mag-ayos kami ng courier delivery ngayong hapon. Signature required. Creating official record ng receipt. Nag-drive ako pauwi ng may copies ng lahat. Satisfaction na humahalo sa sadness para sa necessity ng measures na ito. Si Maria ang lumikha ng situation na ito sa pamamagitan ng years ng entitlement. Ako ay nagbibigay lamang ng consequences na hindi niya kailanman naharap. Eksaktong 2 oras 15 minuto AM. Tumunog ang phone ko. Ang courier service na nagko-confirm ng delivery sa Spoken Grand Hotel. Room 1,247. Signed receipt ni Maria Cruz Anderson. Nagsimula na ang formal process. Inisip ko ang confusion ni Maria kapag tumawag ang hotel desk tungkol sa legal delivery. Assumption niya na vendor-related paperwork. Si Miguel na kumukuha ng charge bilang responsible husband. Binubuksan ang official seal na may typical arrogance. Tapos nagbabasa, Rehension downing slowly. Nagsimula ng tumunog ang phone ng 2 oras 47 minuto AM pangalan ni Maria na flashing repeatedly sa screen ko. Pinabayaan ko ang bawat tawag na pumasok sa voicemail. Bawat message ay mas desperate kaysa sa nauna. Message 1, Tatay, ano itong legal document? Hindi maaring serious ito. Message 2, 54 milyon. Impossible iyan. Hindi mo sinabi na loans ito. Message 3, pakiusap tawagan mo ako. Si Miguel ay pamilya ni Miguel ay nagtatanong na hindi ko masagot. Message 4, ang boses niya ay nagbibrek. Hindi ko naiintindihan kung paano lahat ay nagkamali ng mabilis. Sa Grand Hotel, si Maria at Miguel ay natutuklasan kung ano ang hitsura ng accountability
kapag backed ng legal authority. 25 taon ng gifts ay reclassified bilang recoverable debt. Ang financial dependency nila ay documented na, quantified, at subject sa collection procedures. Ang wedding disaster ay opening act lamang. Ito ang main performance. Malinaw na ipinaliwanag ni Margaret ang process. Civil debt recovery ay sumusunod sa standard procedures. Kailangan nila ng legal representation para makasagot ng maayos. Gastos iyan ng pera na wala sila para sa debt na hindi nila mabayaran. Patuloy ang frantic calls ni Maria sa hapon. 15 missed calls, 8 voicemails. Bawat isa ay nagpapahayag ng deeper understanding ng helplessness niya. Ang babaeng nagtaboy sa akin mula sa kasal niya ay nagsisimula ng maunawaan kung ano talaga ang itinaboy niya. Perpekto ang irony. Si Maria ay gumastos ng 25 taon na tinatake for granted ang financial support ko. Ngayon ay nahaharap siya sa 30 araw para bayaran lahat ng may professional consequences para sa failure. Nag-buzz ulit ang phone ko. 16 na tawag ni Maria. Ngayon ay desidido akong sumagot. Tatay, pakiusap. Kailangan nating mag-usap ng reasonable. Ang boses ni Maria ay nag-crack sa phone speaker. Exhaustion na pumalit sa panik mula kahapon. Ang legal document na ito, hindi maaring totoo. Humupa ako sa kitchen chair ko. Kape na steaming sa tabi ko. Sa bintana, ang linggo hapon ng Spokane ay mukhang peaceful. Mga pamilya na naglalakad ng aso, mga bata na nagbibisikleta. Normal na tao na namumuhay ng normal na buhay. Ganap na totoo ang document, Maria. Gayon din ang 30 araw na mayroon ka para makasagot. Pero 54 milyon iyan ay impossible. Hindi mo sinabi na alinman dito ay loan. Hindi ko sinabi na gift ito. Inassume mo lang. Sa background, naririnig ko ang boses ni Miguel na matulis sa frustration. Pepper rustling, tunog ng passing. Maria, kailangan kong maunawaan ang isang bagay. Sabi ko, pinapanatili ang boses ko na level. Sino eksakto ang plano mong kontakin para sa tulong sa situation na ito? Katahimikan ang nagtagal sa pagitan namin. Tapos pamilya, kaibigan, tao na nagmamalasakit sa akin. Nakikita ko, well, may 29 araw ka pang natitira. Iminumungkahi ko na simulan mo nang gawin ang calls na iyan. Tinapos ko ang conversation at pinatay ang phone ko sa silent. Hayaan si Maria na matuklasan kung ano ang alam ko na halos 1 bilyon na pesos sa debt ay magpapakita eksakto kung sino ang willing na tumulong at sino ang politically decline. Ang phone ay nagliwanag ng paulit-ulit sa hapon. Pangalan ni Maria na lumilitaw at nawawala sa screen na parang distress signal. Pinabayaan ko ang bawat tawag na hindi sinagot, bawat voicemail na hindi pinakinggan. Sa gabi, tumigil ang calls. Lunes umaga ay nagdala ng ibang uri ng katahimikan. Walang frantic messages mula kay Maria. Walang desperate voicemails, katahimikan lamang. Nag-drive ako sa construction site kung saan kami ay nagbre-break ground sa bagong office complex. Physical work ay palaging nakatulong sa akin na mag-isip ng malinaw. Tunog ng machinery, amoy ng fresh earth, satisfaction ng pagdatayo ng solid at permanent. Lumapit ang foreman ko na si Deb bandang 10 oras ang boss. Mukhang iba ka ngayon. Okay lang ba lahat? Family situation, sabi ko. Pinapanood ang excavator na nag-clear ng foundation space. Minsan kailangan mong gumawa ng hard decisions para sa own good ng tao. Kids, ganon. Nag-buzz ang phone ko. Text message mula kay Maria. Tatay, sinusubukan kong abutin ang pamilya at kaibigan. Lahat ay shocked sa amount. Pakiusap tawagan mo ako. Binura ko ang message nang hindi sumasagot. Isa pang text ang dumating 1 oras mamaya. Sabi ni Tita Margaret hindi siya maaring makialam. Sa tingin niya kailangan kong matuto ng responsibility. Ano ang ibig sabihin nun? Tapos isa pa, hindi na sinasagot ni Sarah ang calls ko. Nagtatanong si Lisa kung bakit hindi ako nagtrabaho. Tinatrato ako ng mga tao na parang may ginawa akong mali. Patuloy ang messages sa hapon. Bawat isa ay nagpapahayag ng growing isolation ni Maria. Ang college roommate niya ay uncomfortable sa conversation. Ang sorority sisters niya ay surprised sa financial details. Ang ilang natitirang kaibigan niya ay unable na tumulong sa ganitong amounts. Si Miguel ay may sariling problems. Mukhang tumawag ang nanay niya ng 3 beses na humihingi ng explanations. Gusto ng tatay niya ng family meeting tungkol sa reputation management. Ang kapatid niya ay nagtatanong ng pointed questions tungkol sa financial disclosure bago ang kasal. Sa Martes, malinaw na ang pattern. Ang support network ni Maria ay gumuho sa ilalim ng bigat ng halos 1 bilyon na pesos sa debt. Mga tao na nag-enjoy sa generous, entertaining, at expensive gifts niya
ay biglang unavailable kapag kailangan niya ng financial assistance. Miyerkules ay nagdala ng ibang message. Tatay, pinipressure ng pamilya ni Miguel siya na isaalang-alang ang annulment. Sa tingin nila ang marriage namin ay based sa financial deception. Pakiusap tawagan mo ako para maayos natin ito. Halos ngumiti ako. Mukhang mas mabilis ang pamilya ni Miguel na makilala ang reality kaysa sa anak nila. Mas maikli ang message sa Huwebes. Walang tutulong. Lahat may excuses. Si Miguel ay halos hindi na nakikipag-usap sa akin. Gusto ng parents niya na makipagkita siya sa lawyer tungkol sa pagprotekta ng assets niya. Hindi ko naiintindihan kung paano lahat ay nagbago ng mabilis. 25 araw pang natitira. Si Maria ay natututo kung ano talaga ang financial independence kapag hindi mo pa na-develop ang skills para makamit ito. Ang education ay nagpapatuloy ng eksakto ayon sa plan. Biyernes umaga ay iba ang katahimikan. Walang text messages mula kay Maria. Walang desperate voicemails. Unusual quiet na nagpa-check sa akin ng phone ko ng 2 beses para sigurado na gumagana ito ng maayos. Nagsimula ang attack. Loons. Ang assistant ko, si Rachel, ay kumatok sa office door ko bandang 9 oras hawak ang printed email na may obvious concern sa mukha niya. Ginoong Cruz, natanggap ko itong inquiry mula sa Spoken Business Journal. Nagtatanong sila tungkol sa family troubles na nakakaapekto sa business operations nyo. Binasa ko ang email ng 2 beses. Professional language na nagmamask ng pointed questions tungkol sa stability ko at treatment ng family members. May gumagawa ng calls. May ideya ka ba kung paano nila narinig ito? Narito rin ito. Ibinigay sa akin ni Rachel ang tablet niya na nagpapakita ng Facebook post na may higit sa 200 shares. Wedding photo ni Maria, maganda at radiant. Sinusundan ng emotional text na naglalarawan ng heartless father na sumira sa special day niya at ngayon ay humihingi ng impossible financial payments bilang punishment. Ipininta ako ng post bilang unstable man na gumaganti sa anak niya para sa perceived slights. Daan-daang comments ang nagpahayag ng shock at sympathy. Ilan ang nagtag sa local business owners na nakatrabaho ko sa decades. Tumunog ang phone ko. Si Bob Martinez mula sa Martinez Concrete, 20-year business partner. James, nakikita ko ang ilang concerning things online. Sinasabi ng mga tao na may issues ka sa wedding expenses ng anak mo. Bob, may documentation na nagsasabi ng ibang kwento. Sana, dahil ilang tao ay nagtatanong tungkol sa contracts mo sa city. Alam mo kung paano gumagana ang politics dito. 3 tawag pa ang sumunod sa loob ng oras. Lahat ay nagpapahayag ng concern. Lahat ay nagtatanong ng careful tungkol sa mental state ko at business decisions. Busi si Maria at Miguel. Madali kong natagpuan ang strategy ni Miguel. Ang family name niya ay nagbubukas ng doors sa social circles ng Spoken. Anderson Family Connections ay umabot sa country clubs, charity boards, at professional organizations kung saan mahalaga ang reputation. Ginagamit nila ang connections na iyon para ikalat ang narrative ni Maria ng victimhood. Ang local Facebook groups ay buzzing ng may second-hand versions ng kwento. Construction company owner demands 27 milyon mula sa anak pagkatapos sirain ang kasal niya. Spoken businessman sued own child para sa wedding expenses. Bawat retelling ay lumalaki ng dramatic, mas damaging. Sa tanghali, natanggap ko ang 7 business-related calls, nagpapahayag ng concern. Ang Spoken Rotary Club president ay nagtaka tungkol sa state of mind ko tungkol sa upcoming community projects. 3 separate contractors ang nagbanggit na narinig ang things na maaring makaapekto sa working relationships namin. Maingat na pinili ni Maria at Miguel ang battlefield nila. Sa city na tulad ng Spoken, ang reputation ay currency. Sirain ang standing ng isang tao sa business community at sirain mo ang livelihood niya. Nagkamali sila sa isang crucial factor. Nag-drive ako pauwi at hinugot ang documentation na tinulungan akong ayusin ni Margaret Richards. 25 taon ng financial records na categorized at summarized. Bawat check, bawat payment, bawat expense na hindi kailanman tinanong o pinasalamatan ni Maria. Tapos gumawa ako ng sariling calls. Margaret, kailangan kong mag-schedule ng press conference para bukas umaga. Magpupublic kami ng may complete financial documentation. Sigurado ka ba? Kapag public na ang information na ito, walang balikan. Ginawa na itong public ni Maria at Miguel. Ngayon oras na para sa truth. Ang susunod na 6 oras ay methodical preparation. Direktang tumawag ako sa Spoken Business Journal. Nag-offer ng complete financial transparency. Tinawagan ko ang 3 reporters na naabot ng campaign ni Maria. Nangangako ng documented evidence na magsasabi ng real story. Pinakamahalaga,
Tinawagan ko ang 25 taon worth ng business partners, community leaders, at professional associates. Mga tao na nakakita sa akin na nagtatayo ng cruise construction mula sa wala. Mga tao na nakakita sa dedication ko sa business at family sa decades. Dev, tinatawagan ko ang lahat sa contractor list namin. May kwento bukas na magsiset ng record straight tungkol sa situation ni Maria. Sa gabi, may confirmation ako na Spoken Business Journal ay magraron ng feature story. Sumang-ayon ang local news stations na i-cover ang press conference. Ang documentation ay copied at ready para sa distribution. Ang attack ni Maria ay tumagal ng 3 araw. Ang response ko ay tatagal ng 1 umaga. Ang truth, properly documented at professionally presented, ay magsasalita na mas malakas kaysa sa social media manipulation at emotional appeals. 24 araw pang natitira sa legal deadline. Sa hapon bukas, maunawaan ni Maria na ang pagsira ng reputations ay game na pinakamahusay na nilalaro ng mga tao na may actual substance na ipagtanggol. Martes umaga ay dumating ng may precision ng construction schedule. Eksaktong 9 oras am. Inilathala ko ang 25 taon ng financial documentation sa bawat platform na kinontamina ni Maria at Miguel ng may list nila. Ang presentation ay methodical, professional, undeniable bank statements na nagpapakita ng 56,200,000 at 20,000 sa payments sa 25 taon. Categorized spreadsheets na nagbe-breakdown ng education costs, transportation expenses, housing support, at lifestyle funding. Mga larawan ni Maria sa bawat stage ng pampered life niya. Bawat image matched sa corresponding financial support. Complete transparency. 25 taon ng parental support documented. Basahin ang headline na pinili ko. Sa ibaba nito, comprehensive timeline na nagpapakita ng progression ni Maria mula grateful child patungo sa entitled adult ng may bawat piso na ginastos, documented, at verified. Agad ang response. Sa loob ng oras, nagsimula ng tumunog ang phone ko ng may ibang voices. Hindi concerned ngayon. Support, James. Wala akong ideya tungkol sa scope ng support na ibinigay mo. Sabi nitong Bradley mula sa Bradley Electrical. Ang kids ko ay nasa college at gumagastos ako ng siguro 900,000 bawat taon total. Gumastos ka ng ganon bawat semester. Tumawag ulit si Bob Martinez. May utang ako sa iyo ng apology. Pagkatapos makita ang bank records na iyon, naiintindihan ko eksakto kung ano ang kinakaharap mo. Ang level ng entitlement na iyan ay sasira sa anumang magulang. Ang social media momentum ay nag-shift na parang avalanche sa reverse. Mga comments na sumuporta sa victim narrative ni Maria ay biglang mukhang naive laban sa backdrop ng financial reality. Screenshots ng bank statements na nagpapakita ng 3,100,000 at 20,000 annual college tuition payments. Resibo para sa 3 iba't ibang luxury cars. 28 taon ng housing, clothing, at lifestyle expenses na itinuturing ng karamihan na impossible bilhin. Tumawag si Margaret Richards ng 11 oras am James. Extraordinary ang response. Gusto ng Spoken Business Journal na magron ng feature story tungkol sa financial responsibility at entitlement. Nagawa mong gawing community education moment ang reputation attack. Sa tanghali, ang original Facebook post ni Maria ay mukhang pathetic laban sa bundok ng evidence na ibinigay ko. Mga tao ay nagsashare ng documentation ko nang may comments na, ito ang hitsura ng real parental sacrifice. At no wonder siya ay humihingi ng repayment. Ang level ng support na ito ay full-time job. Ganap na nagrally ang Spoken Construction community. Mga contractors na nagduda sa stability ko ay ngayon ay nagsashare ng stories tungkol sa work ethic at integrity ko. Naglabas ang Rotary Club President ng public statement na sumusuporta sa position ko. Kahit ang Mayor's Office ay naglabas ng comment tungkol sa importance ng financial responsibility sa family relationships. Nag-text sa akin si Dev mula sa construction site. Boss, pinag-usapan ng crew ang situation mo. Lahat ay sumusuporta sa iyo. Walang makapaniwala sa ipinagdaan mo kay Maria. Pinulot ng local news stations ang kwento bilang human interest piece tungkol sa parental sacrifice at accountability. Ginawa ng documented evidence ang job nila na madali. Kailangan nila lamang i-present ang facts at hayaan ang viewers na gumuhit ng conclusions. Spektakular na nag-backfire ang attack ni Maria. Ang portrayal niya ng victimhood ay hindi makakaligtas sa kontak ng may 25 taon ng documented financial reality. Ang community na sandali kong pinagdudahan ang stability ko ay ngayon ay pinagdudahan ang kanya. Ang family connections ni Miguel ay gumana laban sa kanila ngayon. Ang social circle nila ay nakikita eksakto kung anong uri ng tao ang tinanggap nila sa network nila. Ang Anderson family credibility
ay ginagamit para ikalat ang lease tungkol sa respected businessman na simple lamang na nag-document ng truth. Sa gabi, ganap na nag-reverse ang narrative. Si Maria at Miguel ay hindi victims ng cruel father. Sila ay entitled individuals na umatak sa generous parent nang sa wakas ay nag-set siya ng boundaries. Ang documentation ay nagsasabi ng kwento na hindi maaring kontrahin ng emotional manipulation. Bawat bank statement ay chapter sa 25 taon ng sacrifice. Bawat resibo ay evidence ng love na tinake for granted. Nagbuzz ang phone ko nang may text mula kay Maria. Tatay, pakiusap alisin mo ang financial records na iyon. Mga tao ay nagsasabi ng terrible things tungkol sa amin. Binura ko ang message nang hindi sumasagot. 23 araw pang natitira. Ang education ay halos late. Tumunog ang phone ni Miguel ng 6 oras 47 minuto ang Miyerkules umaga. Nagjojolt sa amin mula sa Unisi Sleep. Ang hotel room ay nararamdamang mas maliit ng may bawa oras na lumilipas. Puno ng bigat ng social media, katastrofe, at mounting financial pressure. Miguel, ito ang tatay mo. Ang boses ay dumaan sa phone speaker ng may unmistakable authority. Kailangan nating mag-usap agad. Pinanood ni Maria ang mukha ni Miguel na nawala ang kulay habang nakikinig sa demands na hindi niya masyadong marinig. Ang responses niya ay clipped, defensive. Naiintindihan ko ang implications. Hindi ko alam ang extent ng documentation. Mas complicated ang situation kaysa inaasahan namin. Ang conversation ay tumagal ng 12 minuto. Nang mag-hang up si Miguel, tinitigan niya ang phone ng matagal bago magsalita. Gusto ng pamilya ko na umuwi ako ngayon. Umuwi. Miguel, temporary ito. Ang tatay ko ay magka-calm down kapag, Maria, tumigil ka. Ang boses niya ay may finality na hindi niya narinig noon. Natanggap ng tatay ko ang calls kahapon mula sa 3 iba't ibang business partners na nagtatanong tungkol sa family troubles namin. Buzzing ang country club nang may gossip tungkol sa association ng Anderson family sa financial fraud. Financial fraud. Ridiculous iyan. Ito ay family dispute na lumabas sa kontrol. Nagsimula si Miguel na hilahin ang damit mula sa drawers. Isinusuksok sa suitcase niya ng may sharp, angry movements. Inilathala ng tatay mo ang bank records na nagpapakita ng halos 1 bilyon na pesos sa support na hindi mo kailanman acknowledge. Sa social circle ng pamilya ko, mukhang deception iyan sa best, manipulation sa worst. Nararamdaman ni Maria ang panik na tumataas sa dibdib niya na parang ice water. Alis ka. Kakapakasalan lang namin 6 na araw na ang nakalipas. 6 na araw na sumira sa professional reputation ko at standing ng pamilya ko sa community. Mas aggressive ang packing ni Miguel. May trust fund ako, Maria. Business prospects, feature na depende sa maintaining certain relationships. Paano ang relationship namin? Paano ang marriage vows namin? Tumigil si Miguel sa packing at tumingin sa kanya ng direkta sa unang beses mula sa phone call. Anong marriage? Inilagay mo ako sa financial disaster nang walang warning. Humihingi ang tatay mo ng halos 1 bilyon na pesos sa repayment at wala kang paraan para bayaran ito. Sabi ng family lawyer ko, kailangan kong protektahan ang sarili ko mula sa potential liability. Liability. Asawa mo ako. Ikaw ay financial burden ng walang assets at massive debt. Ang mga salita ay tumama kay Maria na parang physical blows. Hindi maaring i-associate ng pamilya ko ang ganitong level ng skandal. Ang phone ni Maria, tahimik sa loob ng araw, biglang nag-buzz ng may text mula sa nanay ni Miguel. Maria, dear, kailangan umuwi ni Miguel. Family obligations, naiintindihan mo. Ang politenes ay nagpapahina palalo. Kahit ang nanay ni Miguel, na pumuri sa grace at beauty ni Maria sa kasal, ay nagkukotis ng may surgical precision. Miguel, pakiusap. Maaari nating ayusin ito ng magkasama. Galit ang tatay ko, pero mahal niya ako. Mawawala ito. Maria, tumingin ka sa paligid. Nag-gesture si Miguel sa laptop niya. Bukas pa rin sa devastating social media comments. Hindi ito mawawala. Inilathala ng tatay mo ang financial records na bumabalik sa 25 taon. Tinatawag ka ng mga tao na trust fund Bobby na hindi nagtrabaho ni isang araw sa buhay niya. Tama sila. Ang accusation ay masakit dahil accurate ito. Si Maria ay hindi kailanman nag-hold ng job na mas mahaba sa 6 na buwan. Hindi kailanman nag-contribute financially sa sariling support niya. Hindi kailanman nagtanong kung saan nanggaling ang comfortable lifestyle niya. Anak ako. Dapat suportado ang mga anak ng tatay nila. Hindi sa tun ng halos 1 bilyon na pesos sa 25 taon nang walang gratitude o reciprocation. Isinara ni Miguel ang suitcase niya.
Ang pamilya ko ay gumagalaw sa circles kung saan ang mga tao ay nagkontribute sa society. Nagtatayo sila ng businesses, sumusuporta sa charities, lumilikha ng value. Ano kailanman ang nilikha mo maliban sa expenses? Nararamdaman ni Maria ang isang bagay na nagbibreak sa dibdib niya. Hindi lamang ang mariage niya, kundi ang understanding niya sa sarili at lugar niya sa mundo. Saan ako pupunta? Wala akong pera para sa hotel. Maxed ang credit cards ko. Lahat ay tumigil na makipag-usap sa akin. Tumigil si Miguel sa pinto, kamay niya sa handle. Tawagan ang tatay mo. Mag-apologize. Tanggapin ang responsibility. Baka tulungan kanyang malaman kung paano maging actual adult. Miguel, pakiusap, huwag mo akong iwan mag-isa. Maria, mag-isa ako sa marriage na ito mula nang magsimula ito. Wala kang nakontribute maliban sa expectations at expenses. Ang boses niya ay lumambot ng bahagya. Baka ang pagkawala ng lahat ay magturo sa iyo ng isang bagay. Hindi kailanman magawa ng pera ng tatay mo. Nagsara ang pinto sa likod niya nang may devastating finality. Tinitigan ni Maria ang hotel room na biglang nararamdamang vast at empty. Ang wedding dress niya ay nakasabit pa rin sa closet. Reminder ng 6 na araw na sumira sa buong buhay niya. Walang asawa, walang family support, walang kaibigan, walang pera. Sa unang beses sa 28 taon, si Maria Cruz Anderson ay ganap na mag-isa. Hinugot niya ang phone niya at nag-scroll sa numero na hindi niya tinawagan mula sa unang desperate Sabado. Lumitaw ang contact information ng tatay niya sa screen na parang lifeline na hindi niya sigurado na deserve niyang hawakan. 22 araw pang natitira para makahanap ng halos 1 bilyon na pesos na wala siya, para ma-rebuild ang relationships na sinira niya, para maging somyon na hindi niya kailanman naging. Tumunog ang phone ng isang beses, bago sumagot ang familiar voice. Hello, Maria. Ang boses niya ay walang warmth na lumaki ako. Pero walang cruelty rin. Calm acknowledgement lamang na ang anak niya ay sa wakas ay tumawag pagkatapos mawala ang lahat. Tatay. Ang salita ay lumabas na broken. Halos hindi marinig. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Magsimula sa truth. Naiintindihan mo ba kung ano ang nangyari sa linggong ito? Tinitigan ko ang hotel room sa paligid ko. Ang absence ni Miguel, ang laptop screen ko na nagpapakita pa rin ng daan-daang comments na nagko-condemn sa behavior ko. Ang bigat ng 28 taon ng thoughtless entitlement ay bumagsak na parang collapsed building. Nawala ko ang lahat. Iniwan ako ng asawa ko ngayong umaga. Ganap na pinutol ako ng pamilya niya. Wala akong pera para sa hotel bill ngayong gabi. Ang boses ko ay nag-crack. Galit sa akin ang lahat. Naiintindihan mo ba kung bakit? Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang challenge. Sa 28 taon, palagi kong sinisisi ang iba sa problems ko. Gumagawa ng excuses, naghahanap ng ibang responsible sa bawat consequence. Hindi ngayon. Dahil tinrato kita na parang bank account sa halip na tao. Dahil hindi ko kailanman pinasalamatan ng maayos ang isinakripisyo mo para sa akin. Dahil selfish ako at entitled at cruel. Katahimikan ang nagtagal sa pagitan namin. Naririnig ko siyang humihinga na nag-iisip sa words ko. Magpatuloy ka. Nakita ko ang financial records na inilathala mo. 54 milyon sa 25 taon. Hindi ko kailanman tinanong kung saan nanggaling ang pera. Hindi ko kailanman nagpasalamat ng maayos. Hindi kailanman iniisip kung ano ang ibinibigay mo para ibigay ito sa akin. Malaya na ang luha ngayon. Ang unang genuine tears na naiyak ko mula nang magsimula ito. Itinaboy kita mula sa sarili kong kasal. Kasal na binayaran mo ng buo. Ano pa? Sinubukan kong sirain ang reputasyon mo nang tumayo ka laban sa akin. Nagsinungaling ako tungkol sa iyo sa social media. Pinakalat ng pamilya ni Miguel ang rumors tungkol sa character mo. Ang admissions ay parang pag-alis ng poison mula sa infected wound. Naging ako ang lahat ng mali sa spoiled children na hindi lumalaki. Maria, ang boses niya ay lumambot ng bahagya. Naalala mo ba ng 8 taon ka pagkatapos mamatay ang nanay mo? Ne. Akap ako sa iyo tuwing gabi at sinabi na ikaw ang pinakamahusay na tatay sa mundo. Naalala ko, gusto kitang ibigay ang lahat dahil minahal kita. Pero sa isang punto, ang pagbibigay sa iyo ng lahat ay naging dahilan kung bakit tumigil ka sa pagmamahal pabalik sa akin. Hindi ko kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo, tatay. Hindi ko lang ipinakita ito. Tumigil ako sa pagiging grateful. Tumigil ako sa pagiging anak at naging consumer na lang. Ano ang gusto mo sa akin ngayon? Natakot ako sa tanong dahil naiintindihan ko na hindi ito tungkol lamang sa immediate help. Ito ay tungkol sa uri ng relationship na maaari pa nating magkaroon. Gusto kong kitain ang respeto mo. Gusto kong maging ang anak na deserve mo.
Gusto kong matuto kung paano maging adult na nagkontribute sa halip na kumukuha lamang. Pinunasan ko ang mga mata ko sa likod ng kamay ko. Pero una, kailangan ko ng tulong para makaligtas ng sapat para patunayan kung kaya kong magbago. Anong uri ng tulong? Kailangan ko ng sapat na pera para makatira sa hotel ng isa pang linggo habang naghahanap ako ng trabaho. Anumang trabaho, kailangan ko ng chance para patunayan kung kaya kong suportahan ang sarili ko. Maria, kung tutulungan kita ngayon, may conditions. Anuman, maghahanap ka ng employment sa loob ng 2 linggo. Wala akong pakialam kung cleaning offices o waiting tables. Ang pride ay lutsuri na hindi mo na kaya. Naiintindihan ko. Walang financial requests sa loob ng 6 na buwan. Patutunayan mong kaya mong mabuhay sa kinikita mo. Mag-uusap tayo tuwing linggo. Pero ang conversations natin ay magiging sa pagitan ng 2 adult. Hindi sa pagitan ng magulang at dependent child. Gusto ko iyan. Gusto kong kitain ang karapatan na maging anak mo ulit. Maria, magtra-transfer ako ng 60,000 sa account mo. Sakop nito ang hotel na ito sa 1 linggo at basic groceries. Pagkatapos noon, ikaw na. Tatay, salamat. Alam kong hindi ko deserve. Tama ka. Hindi mo deserve, pero lahat deserve ng isang chance na lumaki. Kahit sa 28. Ang boses niya ay may parehong sternness at hope. Maria, palagi kitang minahal. Ngayon gusto kong makita kung maari rin kitang erespeto. Hindi kita bibigin. Hindi ulit. Makikita natin. Mahal kita, mahal. Natapos ang tawag, pero sa unang beses sa 1 linggo, naramdaman ko ang isang bagay maliban sa despair. Hindi relief eksakto, pero possibility. Ang chance na maging someone na worth respecting. 21 araw para patunayan kung kaya kong magbago. 1 lifetime para kitain pabalik ang itinapon ko. Binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang maghanap ng jobs sa Spokane. Bawat entry-level position ay mukhang intimidating sa someone na hindi talaga nagtrabaho. Pero intimidating ay mas mabuti kaysa impossible. Sa unang beses sa buhay ko, kikita ako ng isang bagay sa sarili ko. Ang education ay sa wakas ay nagsisimula. Kung gusto mo ang kwentong ito, pakiusap i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share ang impressions mo sa kwentong ito sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.